Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa malalim na karanasan kay Jesus na nagmamahal, nagpapatawad at nagtitiwala sa pamamagitan ng pagsusugo sa isang mahalagang misyon sa buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay conversion. Ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapiyastahan ng pagbabagong loob, pagbabalik loob ni San Pablo na naging apostol na Jesus, or the conversion of Saint Paul. Pag sinabi nating conversion, ano ba yung agad na pumapasok sa ating isip? Pwedeng conversion from one faith to another. Like for example, yung mga Katolikong mababaw ang pananampalataya, napapa-convert sa ibang relihiyon o ibang sekta. O kaya naman, yung ibang sekta o ibang relihiyon ay nako-convert sa pagiging Katoliko. Yun agad yung pumapasok na kahulugan ng salitang conversion sa atin. O kaya naman, pag sinabing conversion ay pagbabago mula sa pagiging masama tungo sa pagiging mabuti. Mula sa pagiging tamad sa pagiging masipag. Mula sa pagiging irresponsable sa pagiging responsable. So makikita natin yung conversion doon. Pero si Saint Paul, anong ibig sabihin ng conversion sa kanyang buhay? Pwedeng tingnan natin from pagiging kasapi ng Judaism, at siya naging later on because of the encounter with Jesus ay naging disipulo, naging alagad, naging tagasunod ni Jesus at naging apostol, no? Pwede rin naman na yung kanyang masyadong pagiging radikal na Hudyo to the point na pumapatay, no? Hindi man directly pumapatay, pero siya yung nagbibigay ng pahintulot na patayin ang mga tagasunod ni Jesus. Sa pagiging supporter, sa pagiging tagapagpahayag ni Jesus, parang it's a big shift. No? It's really conversion. Yung dating umuusig, siya na yung nagpapahayag tungkol kay Jesus. Pwede nating tingnan sa iba't ibang anggulo. Pero ang mahalaga, ano yung naging dahilan ng pagbabago o ng pag-convert, no, ni San Pablo? One single event, mga kapatid. And that event was his personal encounter with Christ on the road to Damascus. Actually, pag binasa natin yung kwento na yan, maririnig natin sa first reading today, ay makikita natin na kung paano niya naranasan si Jesus. At siya'y dinala sa Christian community na kung saan ito yung naging daan para maunawaan niya ang pananampalataya, siya ay bininyagan ni Ananias. Mga kapatid, napakahalaga ng pagbabagong buhay. At yan din naman ang mensahe sa ating gospel ngayong araw na ito. Ito yung utos ni Jesus. Go out and proclaim the good news to the world. Lumabas. Kaya nga, yung unang kahulugan ng conversion, ng pagbabagong buhay, ay maipapakita natin sa pamamagitan ng paglabas sa ating sarili.
Kung tayo dating sarili, conversion is going out of ourselves. Kaya nga ito yung hamon ni Jesus. Go out. Pangalawa, proclaim. Anong ipoproclaim? Sabi nga, you cannot give what you do not have. Ang ipapahayag natin ay yung ating mismong karanasan kay Jesus. Pag-ibig ng Diyos. Yun ang naranasan ni San Pablo. Si Jesus. Kaya si Jesus din yung ipinahayag niya. Magandang tingnan natin sa ating buhay. Tayo ba'y lumalabas sa ating sarili? And for what reason? Bakit tayo lalabas sa ating sarili? Para ipakilala, hindi ang sarili, kundi ipakilala si Jesus na labis na nagmamahal sa atin. Kapag nagagawa na natin ito sa ating buhay, then we realize and we will see for ourselves na tayo ay nandoon sa proseso ng tunay o totoong pagbabago. Genuine conversion is only possible sa ating quality and genuine encounter with Jesus. Kaya nga mga kapatid, kung may mga times na nahirapan tayo na magbagong buhay, tingnan natin yung kwento ni San Pablo. Hindi po imposible yon. Hilingin natin kay Jesus, Panginoon, gusto kitang maranasan sa buhay. Yung totoong karanasan na siyang nagpapabago ng ating buhay. Siyang nagpapabago ng takbo ng ating mundo. Kaya nga mga kapatid, hilingin natin sa araw na ito ang mga panalangin at inspirasyon ng dakilang santo na si San Pablo na binago na Jesus sa daan papuntang Damasco. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming maranasan si Jesus na iyong anak sa bawat araw at sandali sa aming buhay. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nawa kami baguhin mo at iayon mo kami sa iyong banal na kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito'y isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin.
At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.